ba na si Kristo'y tao? Malaking kasinungalingan niya ang kapatid. Meron ba naman tao na nando na bago pa magkamundo? Ang tao kinuha sa alabok ng lupa, doon 7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Wala pang mundo, may Kristo na eh. 17:5-24, ulitin mo kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Basahin natin ang 1:4 ng Ebreo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Paano naging tao yan? Alam niyo bang sa kaaway nagbubuhat ang isang mabuting kaibigan? Gaya po na nangyari kay Apostol Pablo. Napakahigpit ng pakikilaban niya sa ating Panginoong Hesus. 22, versikulo 4 ng Aklat ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay. Ayan. Yung pag-uusig niya, hindi kagaya ng mga nag-uusig ngayon. Noong panahon na yon, mas matindi po ang pag-uusig sa relihiyon. Sa Kristiyano, pinapatay sila talaga. Sabi ni San Pablo, pinag-usig ko ang daang ito hanggang sa pagpatay. Na Tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ayun, matindi nga, pati babae. Pangkaraniwan, pagka may gulo, minsan lalaki lang ang target. Pero si Pablo, sa kanya pong pag-uusig noon sa iglesia, tinatalian ko at inilalagay sa bilangguan ang mga lalaki at mga babae. Pinakikita lang po rito kung gaano katinding persecution o pag-uusig ang naranasan ni Jesus sa kamay ni San Pablo na isang leader Fariseo. Ang naranasan ni Jesus sa kamay ni San Pablo na isang leader Fariseo. Pakinggan niyo po ang usapan nila ng ating Panginoong Jesus kung gaano katindi ang kanyang pag-uusig. At nangyari na samantalang ako'y naglalakbay at nalalapit na sa Damasco nang magtatanghali ang tapat, biglang nagliwanag mula sa langit ang isang malaking ilaw sa palibot ko. At ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ayun. Narinig niya ang tinig ng ating Panginoong Hesus na isang tanghalin tapat ay nagpakita sa kanya. Sabi niya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot si Saulo. Anong sabi niya? At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Ngayon, gaanong pag-uusig ang ginawa niya, mga kapatid? Hanggang sa pagpatay. Ang katunayan, dun sa 1:13 ng Galacia, ganito po ang nakasulat doon. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos.